Mateo Kapitulo 18. Nang oras na yaon ay nagsilapot ang mga alagad kay Jesus, na nangagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata, at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitised sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay may pakikinabangan pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong hilingen, at siya ilubog sa kalaliman ng dagat. Sa aba ng sanglibutan dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong panggalingan ng kadahilanan. At kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo, at iyong itapon, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingko o paylay, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na ibulad ka sa apoy na walang hanggan. At kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, at iyong itapon, mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata, kaysa may dalawang mata na ibulad ka sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo na huwag ninyong paalang halaga ang isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Ano ang akala ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa, at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang 99, at paa sa kabundukan, at hahanapin ang naligaw. At kung mangyaring masumpungan niya, ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, na magagalit ng higit dahil dito kaysa 99 na hindi nanggaligaw. Gayon din na hindi nga kalooban ng inyong amang nasa langit, na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pamaron ka, at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa, kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapwat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng 1 o 2, upang sa bibig ng 2 saksi o 3 ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa gentil at maninangil ng buwis. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo, na kung pagkasundoan ng 2 sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Nang magkagayo'y lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo, hanggang sa makapito, kundi, hanggang sa makapitongpung-pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari, na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magpasimulang makipag-usay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanya'y may utang na 10,000 talento. Datapwat palibhasa'y wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili, at ang kanyang asawa't mga anak, at ang lahat niyang tinatangkilik, at nang makabayad. Dahil dito ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya, na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako, at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon, ay pinawalan siya, at ipinatawad sa kanya ang utang. Datapwat lumabas ang aliping yaon, at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niya alipin, na sa kanya'y may utang na 100 denaryo, at kanyang hinawakan siya, at sinakal niya, na sinasabi,
bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya, na nagsasabi, pagtiisan mo ako, at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw, at yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang lubha, at nagsiparon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayo'y pinalapit siya ng kanyang Panginoon, at sa kanya'y sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon, sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo. At nagalit ang kanyang Panginoon, at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap, hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso, ng bawat isa ang kanyang kapatid.